Lagi akong syempre nag-o-offer ng extra miles. Anong kailangan, minimake sure ko na maibibigay ko. Meron ka na bang pinagbigyan? Minsan, inaano ko na lang, pinapatulan ko talaga like, as in yung sa tipo na talagang aatras. Sila na mismo yung aatras. Kung sino man yung gustong pumasok, makakapasok kayo lahat. Pila-pila lang. Yung lalaking may apoy. Yes. Mainit. Oo, yung madiin. Ay, gusto ko din yun. Idiin mo! Yan. Yung kaya kong sabayan. Sabayan. Oo. Ay, gusto Kaya mo yung kong sabay? sabayan. Oo, iba yun. Kasi di ba, sabayan mo yung babae o kung di mo kayang paunahin, sabayan mo. Oo. What's up mga Skynam? Ito nga pala ang paborito niyong Tio, si Tio Bry. At syempre, welcome to Tio Bry Podcast. Kung saan ang podcast na lahat ng manyak ay may purpose. Yan. Okay, so ngayong episode na to, napaka-espesyal, di ba, ng guest natin. Pero bago ko siya ipakilala, mag-subscribe muna kayo dito sa channel natin. At syempre, follow nyo rin sa Spotify para mapakinggan nyo sa kotse. So itong guest natin ngayon ay isa siyang DJ ng Abante. Bago siya naging DJ ng Abante, siyempre Abante, paboritong radyo ko yan. Di ba? Yan yung paborito kong dyaryo pala. Nung kabataan ko ngayon, radyo na. Oh. Bago siya naging model siya, lumalabas siya sa mga VapeCon, lumalabas siya sa mga car show. Isa siya sa mga matalikong kaibigan. Hindi nagtatalik, kundi matalik na kaibigan. At the same time, itong na guest na to, napakalinaw ng future. Napakalaki. Buong-buo ang kanyang kalooban para ma-achieve ang kanyang mga pangarap. Ipapakilala ko na siya. Ang pangalan niya ay siyempre si Aimee Sebastian. Yan. Hi, mga ka-Skynam. Yan. Kamusta kayo? Kamusta naman, Tio Bry? Okay naman. Okay. Siyempre, dahil ikaw ang guest ko ngayon, yung puso ko ngayon nag-uumapaw. Talaga? Parang nag-uumapaw nga. Oo, ako nakikita yung puso ko. ko naman parang tumitibo. Ayan. Gusto ko yun. Yan. Anong mga pinagkakaabalahan mo ngayon, Aimee, aside from Abante? Ngayon, medyo mas nagbalik focus ako sa sa events and sa syempre content and then sa pag-act ulit sa Tibon. Okay. Mas Nakikita active. ko nga yung Tibon ng sobrang kilala ka talaga no? Dahil dun sa Tibon yung kung ano yung mga roles na ginagawa mo, laging sexy, laging tas magaling ka rin umarte. Nakikita ko, magaling ka rin umarte na kumbaga na mo yung character mo, na iiba-iba mo yung personality mo. Yes, Hindi lang talaga ba? Thank you so much. Oo, parang iba ka ng off-cam nakikita ko may distinct na doon mo malalaman yung kumagaling umarte yung isang kung iba yung personality niya doon sa nakikita mo doon sa camera. Parang ako, di ba? Pag nakilala mo ako, manyak lang. Pero si Tio Bry, 5 times na manyak. Parang sa ganon. totoong buhay, oo. Oo, Grabe. sa Grabe camera, 5 times. Pero sa totoong buhay, manyak lang. Parang Grabe yung ganyan. transition, no? Medyo na-confuse nga rin ako Sabi ko, ay, akala ko manyak lang siya. Pero in fairness, ang ganda nung sinabi mo, no? Manyak with a purpose. In fairness, oo. Meron pala talagang ganun. Oo, kasi ako naniniwala naman ako, yung mga followers ko, hindi lang gusto nila yung ganitong balagbagang content lang, lang. So, I think I've been doing it for years now. So, parang ako gusto ko naman, meron pa rin kulit, meron pa rin andun pa rin yung formula na syempre gusto nila makapanood na nagaganda ang model, pero meron at the end may napupulot na silang yung parang laman na nakukuha, hindi lang yung laman lang. Oo, baka laman ang ang nakita. Oo, pero parang laman, kumbaga wisdom. Parang ikaw, nakikita ko unti-unti Yung na laman rin. ko? Yung laman. Sorry. Nagta-transition ka na din. Diba? So ako gusto kong mangyari dito sa podcast na to is gusto ko makilala nila yung Aimee Sebastian na sino si Aimee. Oo. Okay. So Aimee, ikaw halimbawa for example, tanggalin natin yung social media. Tanggalin natin yung pagko-content mo, tanggalin natin yung acting, tanggalin natin yung pagiging model mo. Sino si Aimee? Before kasi talagang
model. No? Nagsimula ako 16 years old as model na rin talaga. Nag-aaral pa ako. Tapos after noon, nagkaroon ako ng baby. So medyo naglaylo. Ilang taon nung nagka-baby? 18. Ay, ang galing. Legal na. Tinry ko lang. Tinry ko lang. So yun, nagka-baby ako ng 18 years old ako. And then, syempre medyo nag-iba na rin yung yung maturity. Pero hindi pa masyadong matured, pero medyo nag-mature ng konti. So, nag-focus ako nun sa pag-aaral and then nag-work. Anong course mo nun nung nag-aaral? Tourism. Okay. So, ko, tourism, tas nag-flying school ako sa Binalonan. Yan. So, magpapilot ka? No. Yung flying na talagang yung actual na nag-FA kami doon. Okay. Ng mga private, personality, gano'n. Okay. Naku, madaming alam na chika. Oo, basta. So, ayan. Ayun. Tapos noon, later on, parang sabi ko, parang namimiss ko kasi masyado yung bahay, yung anak ko. Parang feeling ko, gusto ko siya palagi kong kasama. Gusto ko ma-witness yung paglaki niya, yung nandyan ako, present ako sa mga bagay na, yung parang milestones ba, ganyan. Ano siya? Babae, lalaki, anak mo? Boy. Boy siya. Ilan taon na ngayon? He's 9. Okay. So, ayun. So, pinili ko nang mag-work sa automotive industry. Okay. So, sales personnel. Okay. Kumbaga, agent, ganyan. Ahente ng sasakyan. Huwag na natin banggitin yung brand kasi hindi nagbayad. Mahirap. Wag na. Ayan. Kung magpapadala, why not, diba? Bossing! Yung mga Chinese boss natin dyan, Japanese, hello po sa inyo. Hindi, ayun. So noon, parang syempre, being in a corporate world na talaga nga, kailangan mo makipag-usap sa iba't ibang mga klase ng tao, di ba? Iba't ibang level ng tao. Medyo na, parang nabalik ko yung confidence ko na meron ako nung bago ako nagkaroon ng baby. Okay. Siyempre, di ba, nagbago yung katawan mo, may mga stretch marks and all, ganyan, medyo tumaba ka. Tapos, ayun, medyo nagbo-boom na rin ako nun sa sales. Pero, tingin ko din. Oo. So, nakuha ko yung formula ng pagbebenta, paano mag-handle ng kliyente, paano ko malalaro, madidribble, and masushoot. Ganon. Gusto ko yun, yung shoot. Dribble muna, tapos shoot. So, ayun, sabi ko, parang, kabisado ko na to. Kahit nakapikit ako, kaya ko magbenta. Hindi naman sa pagmamayabang. Ano yung process mo? Paano yung, kasi ang daming nagbebenta, di ba? Pero ano yung, what separates you from them? Ano yung, may ginagawa kang iba, obviously. Kaya, nagiging, ano yun? Lagi akong, syempre, nag-o-offer ng extra miles. Yan. Ganyan. Oo, syempre, halimbawa, medyo malayo yung client, yung bahay nila. Mag-offer Linawin ako. mo. Oo, gusto nyo po bang i-deliver ko na lang yung unit? Ganyan. Or baka meron po kayong gusto na freebies. Ayan, ibibigay natin sa inyo. Ganun ako. So talagang kung anong kailangan, minimake sure ko na maibibigay ko. Okay. Freebies, sabi mo. May mga instances ba na, alam mo na, mga client na iba, may gustong alam mo na, may sumegway ng kaunti. Oo. Meron ka na bang pinagbigyan? Ay, wala. Pero kasi, madami naman talaga kasi normal yan eh. Parang feeling kasi ng mga ibang tao na bumibili ng sasakyan, buy one take one kasama yung ahente. Ganon, di ba? So ako parang kondo. Minsan, ko na lang, pinapatulan ko talaga like as in yung sa tipo na talagang aatras. Sila na mismo yung aatras. Paano? Ganyan. Paano mo i-handle yung ganun? Nilalabanan ko. Like halimbawa ako, kailan tayo magde-date, honey? Mga ganyan, mga message. Sige sir, kailan po ba kayo available? Basta sir, dun tayo sa tsaka bilan mo ko ng outfit ko, mga ganito, ganyan. O di parang, ay grabe naman tong babae na to, ahente na to, ganon. So nagka-cancel, hindi na natutuloy, ganon. So at least sa bandang huli, hindi pa rin ako yung nag-decline. Paano kung, sige, punta ka, okay, ito yung anong dress mo, pumili ka, ganyan, Paano ang gagawin mo, halimbawa? Ima-max natin yung Ima-max natin, di ba? Credit limit, dapat. Na-max mo, ngayon,
Nag-ano na, tama, doon tayo sa Okada. Anong game? G. Okada naman, mapupunta na sa ano, no? Oo. Delikado Kumuha na to. na. Anong gagawin Oo. mo? Paano? Well, excuse me, sir. Kailangan ko pa kasing may client po naghahanap sa akin sa office. O kaya magpapatawag ako sa mga ka-group ko. Oo. Send help. Alam na nila yon. Girl, may client ka dito. Ikaw kailangan kasi kausapin eh. Medyo nagwawala. Pwede bang bumalik ka na sa office? Ganyan ang mga escapade. Ganyan ang galawan. No, wala eh. Kailangan nating mabuhay. Ganun talaga, di ba? So, okay. Benta ng kotse, sabi mo. Bakit ka huminto? Kasi parang yun na nga, no, sabi ko na build ko na nun yung confidence ko, yung parang nabalik na sa dating ako. Tapos meron na ring mga brands na kumukuha sa akin ulit sa mga events nun. So habang ahente ko, suma-sideline ako sa events. Tapos later on, nakapagtalo na ako ulit sa sa radyo. Which is yung una kong appearance sa Abante as news anchor. Okay. So Kailan to? Nito lang? Ito ba yung nito lang? Ay, hindi. 2022. So, dati pa? Yes. Alright. Okay. Yun, doon. Tapos, pagkadating ko ng Abante noon as news anchor, meron naman nag-o-offer sa akin na pumunta naman sa Tibon. Okay. So, parang sabi ko, hindi naman ako marunong Hindi naman ako marunong umarte. Hindi naman ako nag-workshop. Ano bang alam ko dyan? Parang ganon. So, sabi ko, hindi, feeling ko hindi. Pero sige, under pressure kasi may humihila sa akin. Sige, tara, go. So ayan, nag-audition and nagtuloy-tuloy. No? Bali, December yung audition ko. Tapos, yung pinaka-start ko ng shoot is January 2023. Yan. So, from January, nakakuha na ako ng award by March ng anong tawag dito, Artist of the Month sa Tibon. So on my 3rd month. Dami mong ang video na mayat maya ikaw eh. nakasungkit. Iba-ibang eksena eh. Ikaw eh. Oo. Para ka ng Johnny Sins. Parang ganun. Iba. Astronaut, Lahat, doktor, lahat eh. Teacher, Iba-iba ganyan. Iba-iba yung, ano yung pinaka-paborito mong role? Sa Tibon? Nanay. So, natural sa'yo maging nanay. Okay. Parang talagang babagsak yung luha ko, automatic. Parang ngayon, naiiyak na ako. Dahil. Wala, weakness ko talaga yung pagiging nanay. So, yun. So, si Aimee, aside sa pagpapasexy, magaling ba na nanay si Aimee? Hindi ko masasabi na magaling ako na nanay, pero ginagawa ko yung best ko. Okay. Nakikita ko naman yung naiiyak talaga ako, wait lang. Okay. Grabe yung Oo, yun. Yung kayod mo eh. Nakikita ko eh. Oo, di ba? Although madaming gustong kumayod. Ay, hindi. Madaming yun. Di ba? Pero nakikita akong masipag ka mag-work. Thank you. Ngayon, ano yung goal ni Aimee? Now, sa career? Yung gusto mo. What do you really want to do in life? Tanggalin mo yung pera, tanggalin mo yung ano yung gusto mo? Ngayon siguro kasi nag-iiba-iba ako ng ng isip eh. Dati gusto ko lang maging magaling na ahente, tapos feeling ko pag naging top ka na, magiging manager ka na, okay na ako. Pero hindi, nung napunta nga ako dito sa sa entertainment, sabi ko parang parang feeling ko dito ako dito ko lalawak, lalawak yung lahat. Marami akong matututunan. So feeling ko, kung meron man akong pag-i-stay na career, is dito na siguro. Okay. So kung ano man yung plano ko dito sa ginagawa ko, is syempre mas tumagal, mas gumaling, mas marami akong magawa pa. Nung bata ka ba gusto mo nang yung mag-acting sa entertainment? Hindi. Ano yung gusto mong trajectory ng buhay mo nung bata ka? Gusto kong maging
cashier. Seryoso? Yung cashier May kasi ang punchline saya, yan eh. diba? Oo, Ang oo. saya. Kasi may hawak na pera. Tapos yung tut, ganon. Ay, yung tutut. Tut, Ay, oo. Diba? Gusto ko nga din yun. Pinangarap mo rin. Oo, pinangarap ko din yun. Yung sa akin naman, gusto ko yung hawak-hawak din akong pera at saka pa-travel. Yun, Ayan. konduktor. Ay, oo. Sa bus pala. Di ba? So, yun palang mo, gusto mong, yung parents mo, buhay pa ba? Yes po. Okay. Buhay pa. My mother, teacher po siya. Guro ang aking inay. Okay. No, at ang aking father naman ay retired seaman. Okay. Ay, walang babae yun. Sure ako. Hindi yung seaman. Ako, hindi. Loyal. Sure Lagot. ako. Oo, patay tayo sa aking Sure ako tatay. loyal. Anong sabi nila sa ginagawa mo? Na nagpapa-sexy ka? Minsan may mga roles na, di ba? Parang, Actually, medyo conservative yung family ko. Okay. Yan. Dahil nga may pagka-old school. No? Nung mga panahon na yun, parang tinatago ko. Okay. Tinatago ko pa. Pero syempre, nung mga tumagal-tagal, nakikita na nila or may nagsasabi, teacher, yung anak mo pala, nagaganito, ganyan. Yun, hanggang nasanay na lang din. Pero sa bahay kasi, hindi naman nga din yun yung nakikita nila sa akin. Hindi ka naman pinagagalitan? Hindi. Hindi ka ng kahit tatay mo, tumigil ka dyan, ito gusto ko sa'yo. Hindi, wala. Hindi. Kasi kilala ko rin yung magulang ko. Pagka feeling nila hindi ko to kakayanin or hindi ako responsible enough para sa isang gawain na to, mag-aano sila eh. Kukunin nila ako eh. Huhugutin nila ako eh. Pero dito sa ginagawa ko, hindi. Okay. Hinahayaan nila ako. Okay. So ngayon single ba si Aimee? Single. Ready to mingle? Depende. Depende sa kausap. Hindi, parang open naman. Open ka. Open. Kasi na-mention mo kanina, parang naramdaman ko ngayon. Oo. Ready na ako, parang ngayon maluwag na ako Paano mo nasabi? Kasi parang yung siguro last year, parang ang gulo-gulo ng 2024 ko. Maraming ganap, maraming trabaho rin, maraming blessing, pero parang masyadong magulo. Oo. When you say magulo, ano yung pinakamagulong nangyari sa'yo? Nga pwede mong i-share? Malaking loss sa negosyo. Okay, how much? Mga M. Okay. Ayan. Pero yun. Pero syempre sobrang sakit para sa akin nun. Okay. Tapos yun. Parang ang dami kong galit sa puso nung 2024. Dahil Dahil mga doon. naloko sa'yo? Oo, tas parang nasa part ako ng buhay ko na sinisisi. Ang dami kong sinisisi na tao. Kasi sumama ako dito eh. Nagtiwala kasi ako dito. Ang dami kong ganun. Ang dami kong ganun nung 2024. Pero nung neto, binagsak ko sila lahat. Iniwan ko sila lahat. Okay. Kaya parang feeling ko, kung sino man yung gustong pumasok, makakapasok kayo lahat. Ay! Pila-pila lang. Pila? Grabe naman. Hindi naman. Yung parang lang, very ko ngayon. Dati yung meron akong aura na parang nakakatakot lapitan tong babae na to. Parang hirap magpakilala sa babae na to. Pero ngayon, medyo ko, may mga encounter ako na may mga nagpapakilala in fairness. Ganyan. Mga ilang taon yung nagpapakilala? Ay, ang mga 27, ganon. Laban. Ayoko masyadong bata yun para sa akin. Okay. So you prefer an older guy? Do you have a minimum age when you say older guy? Minimum. Siguro 35. Minimum? Minimum 35. Pwede. Okay. Maximum? Mga 48. Nak! Pwede. Pasok. May pag-asa pa. May pag-asa pa. Pasok. May pag-asa pa sa mga nanonood. May pag-asa pa. Lumusot pa. Diba? Pasok sa banga. 3 taon pa, pasok pa. Diba? Pasok pa, makakapasok pa. Yan. Diba? So, older guy, okay. How was your relationship with your dad? Okay? Okay kami. Kanino ka mas close, dad or mom? Nung bata ako sa dad, malambing papa's girl. Okay. Pero nung medyo
yan, nagdalaga, tas may anak na ako. Si mama lagi kong takbuhan. Naniniwala ka bang sabi nila pagka mahilig daw sa older guy, meron daddy issues? Hindi. Ako hindi. Hindi? Hindi. Pero why do you want an older guy? Like, for example, bakit? Ano yung mga qualities na meron or anong why? Kasi parang feeling ko, ang lalaking older is naka-level lang siya sa maturity level ko. Ganon. Kesa naman pumatol ako sa kaedad ko, pero ang maturity level niya pang 18 years old. Ganon. Totoo. Oo. Totoo. Diba? And which is na-witness ko rin sa parents ko. Mas matanda si papa ko kaysa kay mama. Ilang taon? Mga 4 years, 6 years. 6 years. Okay. Ayun. Okay. Tama naman. Kasi yun nga, mas mature yung lalaking madami ng pinagdaanan. Kasi ang lalaki, hindi actually sa edad nagmamature eh. Nagmamature ang lalaki for the amounts of pain na naranasan niya sa buhay niya. Yun ang nagpapamature sa kanya. Hindi siya yung edad. Kasi meron namang ang tanda na. Pero dahil nung bata, masarap buhay, ganyan, hindi naman masyadong nasaktan. Onting lang, bigay na. Oo. Hindi na kinaya. Pero yung lalaking bata pa lang, working student. Oo. Siyang breadwinner ng pamilya. Yun, dun tumatatag lalaki. Minsan yung lalaking ganun, yun yung may pinagdaanan talaga. mas okay eh. So you had your share of men na weak. Tama? How many? Out of all your relationships, how many weak men have you dated? Siguro dalawa. Dalawa. Ilan na naging relationship mo? 4. 4. Okay, dalawa. Okay, dalawa out of doon. Okay. Ano yung niya? Ano yung weakness na nakita mo doon sa mga lalaki na yun? Na nakita mo? Parang hindi nila kayang mag-decide para sa sarili. Okay. Siyempre, una sa lahat, dapat ang isang lalaki kaya niyang mag-decide para sa sarili niya, para makapag-decide siya para sa kung saan mararating yung relasyon nila, saan pupunta yung relasyon nila. And lalong-lalo na pag nagkapamilya, anong mangyayari sa pamilya mo kung medyo ka pa? Spineless. Yan. So, sinasabi mo ba ganun yung naging tatay ng anak mo? Ay, hindi naman. Hindi naman. Okay. Kasi dalawa na yung baby ko and magkaiba sila ng Okay, ng dad. ng father. Pero, yun, iba naman. Okay. So, yung decision, yun, aside doon, ano pa? Decision making and yung sense of responsibility medyo lacking. Medyo lacking. Talagang literal na parang naglalaro lang sa buhay. Yung for the sake na masabi ko lang na nagtatrabaho ako, kaya ako pumapasok sa work. Hindi siya nagtatrabaho kasi para meron siyang marating sa buhay. Kasi parang gusto kong pumera, nanggigigil ako, gusto kong umasenso. Hindi. Papasok lang para masabi ko lang na may working ako. Ganun. Saka may sweldo. Oo. Kumbaga yung gusto mo yung, okay, gets ko yan, yung lalaking may apoy. Yes. Mainit. Oo, yung madiin. Ay, gusto ko din yun. Idiin mo. Yan. Oo, gusto ko din yun. So, tama ka dun eh. May mga lalaking, pasok ako ngayon 9, uwi ako ng 5, sahod ako, ulit-ulit, Pero yung lalaking, pasok ako ng 9, ng 5, gagalingan ko. And then, while hindi ako habang buhay mamamasukan, gagawin ko to by 5 hanggang 11. Kasi sabi nga nila, yung ginagawa mo between 5 p.m. hanggang 11 p.m., yun yung nagbabago ng buhay mo. Yun na nagde-decide ng trajectory ng buhay mo. So kung 5 hanggang magtitinda akong isda or magla-live selling ako or mag-aano ako. So yun yung hanggang makaalis na siya doon, makaalis siya sa trabaho niya, triple na yung kita niya doon sa ginagawa. And then So yung lalaking may apoy. Mismo. Yun yung for me. So ikaw ngayon, ano pa yung ideal qualities mo sa guy aside doon sa sabi mo may apoy, may ano pa? Yung kaya kong sabayan. Sabayan. Oo. Ay, gusto kaya mo yung sabay? sabayan. Oo, iba yun. Kasi di ba, sabayan mo yung babae o kung di mo kayang paunahin, sabayan mo. Oo. Mahirap yun. Parang magpipigil lang matindi pagka kay Aimee. Oo. Pag hindi mo kayang paunahin, sabayan mo na lang. Hindi, sa life,
Ako kasi dahil nga may mga anak na ako. Lagi ako nangangarap ng pa-level up. Dapat. Oo, dapat ganito, this year, ito yung goal ko. Next year, Mismo. ganito, ganyan, oo. Ganun. So, Nakuha mo yung sa sales, no? Goal setting. oo, mismo. Ako Diba? din, Ngayon, sales din ako nakabenta kayo 2 units. Next month, dapat 3. Next month, 4. Tsaka minsan yung impossible target. Tataasan mo lang yung target sa utak mo, nangyayari. So, do you believe na kung ano yung nasa utak mo, yun ang mangyayari? Totoo. Okay. Na-attract mo Na-attract mo yun dapat. Okay. So, sa tingin mo, ikaw, anong advice mo dun sa mga babae para maka-attract sila ng tamang lalaki? Yung lalaking, sinabi mo yung qualities kanina, di ba? Sinabi mo yung qualities, okay. Anong advice mo para ma-attract mo yung qualities na yun? Siyempre, una sa lahat, hindi naman, anong klase ka bang babae? Tingnan mo muna. Kasi mamaya, yung ina-attract mo, very impossible naman sa ginagawa mo, no? Ang bag mo, pepe lang. Oo. Diba? Kung halimbawa, ikaw yung babae na paganda lang, tapos maghahanap ka ng lalaki na super, workaholic, office guy, businessman, mga ganyan, seryoso sa buhay, family man, mga ganyan. Hindi ka makakahanap ng ganon. Siyempre, be the woman you want to be with that man. Ganon. Basta hayaan nyo na yun. Bakit kasi ako nag-English? Hindi, basta yun. Yung parang maging maayos ka muna na babae. Okay. Ano yung maayos na babae? Define. Yung maayos na babae, alam mo kung saan ka dapat aarte ng ganito. May lugar. Alam mo kung anong oras ka dapat gumagalaw ng mga ganito. Okay. Hindi yung dahil maingay ka, makulit ka, kahit saan ka makulit ka. Hindi. Dapat may binabagayang lugar. So anong masasabi mo dun sa mga babaeng do you agree na grabe yung mga post sa social media nung ibang mga nakikita mo na, yung parang di ba, downgraded. Oo. Anong masasabi mo dun? Magsasawa din sila. Magsasawa Magsasawa din yan. Marirealize din nila yung worth nila. Okay. Na yung mga promiscuous sa club, yung nakikita mo kung sino-sino, yung buong tropa, yung kumbaga sa nanonood, sabi namin nung nagbabanda pa ako, di ba? Yung lahat nung nakadali sa kanya, pwede na magbuo ng banda, gitarista, drummer, ganyan. Nakaikot na. Anong masasabi mo dun sa mga babae na ganun? Wala akong masasabi. Siyempre, wala naman akong karapatan husgahan sila, no? Pero siguro advice lang na ingatan nyo yung sarili nyo. Kasi wala naman ibang mag-iingat, no? Sa pagkababae natin, kundi tayo lang. Okay. Tsaka kung ano man yung nakikita ng ibang lalaki, hayaan nyo na silang makita nila yan. Pero wag nyo nang ibigay sa kanila kung anong nakikita nila, ganuan. Diba? Tama. Oo. So ikaw hindi mo binibigay yung nakikita nila minsan? Ipatarpulin mo yan, ipabillboard mo kung sino yung nabigyan ko dyan. Ayan. Confident. Gusto ko yung sagot na yan. Gusto ko yung sagot na yan. Confident yan. Talagang hindi tayo hindi natin basta-basta ibababa ang ating mga walls. Narinig mo na yung whole face, di ba? Yung whole face, okay. Obviously, yung mga babaeng ganyan, nandun sila sa whole face. Di ba? Yung mga ganun. Ikaw ba nagkaroon ka ng whole face mo? Never? Ako talaga? Date to marry. Date to marry. So, hindi ka nagkaroon ng paano anong masasabi mo dun sa mga magko-comment na, paano yan? Nabundis ka nga maaga, wala kang whole face. Anong masasabi mo dun? Love naman yun eh. Okay. Relationship yun, hindi naman one night stand. Okay. So, yung ginawa namin yung mga anak ko, dahil out of love. Kasi, hook na kami sa isa't isa, mahal namin yung isa't isa. Hindi yung, bored ako, inom ako, pogi ni kuya, let's go make baby. Hindi naman ganon. Talagang may let's relationship. go, putok sa loob. Oo. Yan, di ba? Hindi naman ganon. Parang ganon. Okay. So, hindi ka pa nakasubok ng one night stand? Never? Hindi. Hindi. Hindi nga. Mamatay? Hindi nga. Hindi talaga. Quickie? Saan? Saan ba? Saan yung pinakamalalang quickie na naganap? Sa office, ganon. Ano ba to? Uy!
Sales ano ba to? Sales ano to? Ha? Sales? Sa sales Yari mo na work? tayo. Oo. Ay, basta kung saan man yun. Oo, sa office. Medyo. Nakatataas sa'yo o ka-level mo? Ay, same lang. Same. Same. Ahente din. Wala nang tao? Hoy, anong ahente rin? Hindi naman tayo sure kung ano. Ay, hindi. Oo. Same level. Oo. Entry level. Entry level. Okay. Same kayo. Sino nagaya? Nagmamahalan kami. Ay, nagmamahalan Nagmamahalan kayo. kami noon. Oo. Sabi mo sa office. Saan sa office? Lamesa o ano? Sa fire exit. Fire exit? Walang tao? Wala eh. Oh. Anong Walang oras na dumadaan. nung gabing yun? Hindi, pa siya mga 3. 3 p.m. 3 p.m.? Ang tagal na nun. Maaga pa yun may araw pa. Maaga pa yun, pero kasi, yun month end. So, naghahabol ng kota, lahat ng mga ahente, lahat ng mga tao sa office, busy. Ayan. Ganon. Ganun nga yun, busy. Nagtatawag na ng mga hot leads. Di ba? Oo, Tatawag baka na. tutuloy po ba? Ganyan, oo. Tibay naman ang mukha nyo. Doon pa kayo tinamaan Sakto ng lang. libo. Hindi naman. Iniintay kasi namin yung mga approval nun. Tagal lang approval. Oo. Boring. Tapos ganon. ganyan, boring, nagkatinginan. Kung tayo. Ganun ba? Ganun. Hindi naman sinasadyang pagkakataon na siguro Ano yung nag-trigger nung L? nagkabanggaan lang ng tingin. Ano yung bilangga? Yung bahay bata. Ay, Ano ba yan? ilang taong ka dito? Ilan taon ba ako nun? 22. 22? 22. Ang tindi. Yung kabataan kasi ng mga ganun talagang hype pa eh. Talagang nagpuputo ka ng Oo. kaelyahan, Hindi ka diba? naman hindi naman nagpuputukan sa loob ng opisina. Hindi naman. Saan ilalagay yun? Sa hagdan? Siyempre, mo na sa loob na. Ayoko na. Cut na to. Ayoko na. Yun. Okay. So ngayon sabi mo, 22. Nung 22 ka, so masasabi mo ba ang standards mo sa lalaki ngayon tumaas kumpara nung 22 years old ka? Oo. Tumaas. Tumaas siya. Okay. Yung 22 ka, ano lang yung standards mo? Kung Bas- maaalala mo. Basta mabait. Mhm. Bait. May sense of humor, mga ganyan lang. Okay na ako doon. Understanding, mga ganyan. Yun lang. Kahit na walang pera. Doon. Medyo mas ko nun. Medyo mas feeling ko, gusto ko ng guy na talagang yamanin, ganon. Ganon ka na Oo. talaga ever since. Ganon ako nung mas grabe yung ko nun. Nung 22 ako. Iba yung drive ko nun na yung guy talaga. Dapat ganito, dapat dami niyang cars, dapat ganyan. Oo. Okay. Kaso, walang kaedad mo na ganun yung... Not unless anak siya ng yun ang problema. No? Usually, yung madaming ganun, yun na yung mga 40 na, mga na. Oo. So, paano yun? Wala. Kaya nga, ayun nga. So, you dated 40 years old when you were 20s? Is that what you mean? Hindi naman siya nun mga 30 lang siya nun. 38. 38, mga ganyan. mga 38 Oo, mga siya. ganyan. Oo. Nakakapito pa. Pumipito pa yung 38. Di ko lang, wait lang, bilangin ko lang. Pero hindi naman siguro, mga lang, 3. Oo. Oo. So, para sa akin mataas na yung standard mo nun eh. Oo. So, para kang nag-downgrade ngayon? Ganun ba yung sinasabi mo? Ngayon, hindi naman. Parang hindi na lang siya ganun ka-laking factor. Kumbaga sa fraction na the guy must be really successful, established. Parang medyo maliit na yung fraction na ganun. Okay. So mas na ako sa sa ugali, sa yung itsura ng hindi pogi pero malinis, mabango, ganyan. Oo. Wag yung dirty. So, what do you, ano yung nangyari? What did you learn from it? Kaya ka medyo naging, hindi naman bumaba, pero yung standard mo merong okay, fraction na lang. Anong nangyari? What made you realize na, hindi pala dapat to? Kasi nga, parang suntok sa buwan din talaga na makakahanap ka ng ganun. Kasi dapat, from scratch, kasama ka niya.
para marating niya yun. Para marating ng lalaki yung rurok ng tagumpay, dapat may kasama siyang babae na kaya siyang samahan. Oo, hindi kaya ng kamay yun. Oo. Dapat, di ba, ganon. So, ngayon, you prefer a guy na sasamahan mo siya. Kahit hindi siya successful na todo. Oo. Kasi naalala ko yung link interview natin na nakita mo naman siguro yung comments nung 200,000 ang gusto mong kinikita buwan-buwan ng lalaki. Nakita mo yung mga comment, 'di ba? Parang kung ako kumikita ng 200,000, hindi ko i-date yan. Sa loob-loob ko hindi ka sure. Oo. Pero hindi kasi ngayon naman kasi ano ba naman yung anong mararating ng 200,000? Kung meron kang mga expenses din na car, bakay mo sa bills, mga groceries and all. Ayan. Lalo na syempre sa line ng dito sa ginagalawan nating industry, may mga bagay tayo ng mga, alam mo yun, medyo kailangan natin mag-invest dito. Of course, kung paano tayo sa looks, di ba? Paano tayo kaya lalabas pumapasok dyan. ang sponsor. Ayan na nga. Pero yun nga, ano naman yun eh. Kumbaga sa akin, I think 200,000 is a bit comfortable. Actually, 100 medyo comfortable naman. Hindi ka naman medyo Pero yung andelikado yung mga 50, mga Pero again, do you believe in living in your own means? Like for example, ito lang kinikita ko, dapat ang gastos ko ganito lang. Dati oo. Okay. Pero ngayon, when you're aiming to be there, para mapunta ka sa taas, kailangan mong fake it till you make it. So paano when you say fake it till you make it, paano yung ginagawa mo? Ngayon kasi sa acting, sa pagiging artist, yan investment talaga siya eh. So hindi malaki yung pay. Oo. Tapos kailangan mong bumili ng damit, hindi ka pwedeng mag-ulit ng damit. Siyempre gasolina mo, pangkain mo and all. Sa pananamit mo hindi lang naman damit, sapatos, bag, etc. So para lang para lang maka-attract ka ba ng mga mas malalaking bituin, itodo mo na. Itodo mo ang pag-dress up, ang paghulma sa sarili mo. So, anong masasabi mo dun sa mga tao nagsasabing, si Mark Zuckerberg nga naka-t-shirt eh. Kasi si Mark, sino yun? Oo, basta yun si May-ari Tropa. ng Facebook. Oo, yan. Na siya, established na siya. Okay na siya. Wala na siyang kailangan patunayan. Alam natin na kahit ano mangyari, goods na siya. Hanggang kaapu-apuhan niya sa talampakan, di ba? Oo. Secured, ganun. Oo. Yun nga, kasama rin yun na, kumbaga sa akin, tama, Mark Zuckerberg na yun eh. Tsaka yung sinusuot niyang t-shirt, excuse me, silent, man tawag doon? Silent luxury. 20 million isa, kada isa yung t-shirt ni Mark Zuckerberg. So sa akin, na-earn na nila yun eh. Yung sa meeting, yung naka-t-shirt, yun nga daw yung boss eh. Parang ganun kumpara dun sa mga nakasuit. Yung mga nakasuit, yan pa yung Pero syempre, dadaan ka dun bago ka maging di ba? So, i-build mo. Habang binibuild mo yung sarili mo, kailangan for people to trust you, maayos yung itsura mo, maayos yung balat mo, maayos yung, importante talaga, yung itsura. You believe in it na itsura. Sa sales kasi, yun naman talaga yung unang, tinuturo eh. Alam nga naman na lukot-lukot or naninilaw na yung polong suot mo. Walang lalapit sa'yo na kliyente. So, ganun din, lalo na dito sa, sa entertainment industry, talagang kailangan mong ipakita yung best foot. Oo, balat talaga. Pangit ng pa ako, pasensya na. Pero kailangan nyo ipakita yung magandang angulo ng ganyan. Tsaka yung di ba, sa sales, maghanap ka sa sales ng pangit ang balat. Wala. Halos wala. Oo, wala. Ang kotse, kondo. Oo. So, nung nasa sales ka, totoo yun. May mga nagpapa-churba talaga para makabenta. Meron, may iba. Meron. Paano yung mga offer daw sa kanila? Ano yung mga kwento sa'yo? Yan eh. Usually yung mga nagte-take advantage ng ganon, yung mga middleman na sa company. Kumukuha ng fleet, mga 5 units. Okay. Ganyan. Oo. So may mga kalaban kang ito binibigay na discount, ito binibigay na. Kaya lang gusto ko mo sa'yo, pero dapat ganito, ganyan. Dapat lumabas tayo. Yan ang mga So, yung labas ang term nila, labas para sa ganon. Oo.
Syempre, may mga, desperate times, desperate moves, oo, yung mga ahenteng, sige, habol tayo Bayad. ng, quota. Oo. Oo. Work ka muna, be. Ganon. Oo. So, meron talaga. Oo. True. Okay. Pero ikaw, never mo nagawa. Okay. Never. Hindi mo kaya, no? May principles ka talaga. Pagdating sa, Sa kabibe. oo, hindi talaga siya agad binibigay. Oo, tama. So, magkano ang kabibe ni Aimee ngayon? Ngayon, Oo. bibilin mo ba? Tilang ko lang. Baka lang afford ko. Hindi. 5 years to pay. Huwag naman ganon. Hindi. Wala naman siyang basta lang, love. Yan, tama. Ganyan, basta mahal. Good answer. Kasi yun ang gusto kong tumbukin dyan eh. Walang presyo yun eh. Oo. Kaya mo siyang alagaan, kahit anong itsura niya. Oo, Tuloy diba? mo yan. Yan, Okay ka lang ba dyan? Yan. Gusto mo bang maligo? Binubulungan. Gusto ko yung binubulong. Ay, nakaramdaman ko yung cut na to. Ayoko na. Yan. Ayoko na mag-podcast. Yan. So ngayon, ano naman tayo? Doon naman tayo sa intimacy. Okay, sa intimacy. Sa guys, ano yung pinakagusto mong ginagawa sa'yo? Meron bang instance na talagang matindi yung ginawa sa'yo ni Guy na hindi mo makakalimutan na mga experience? Ano yun? Wala naman. Wala. Nagsisinungaling ka na naman, Aimee. Nagsisinungaling ka. Wala naman. Ano ba? Yung siguro. Hindi ko naman siya nagustuhan, pero nagulat lang ako na, uy, may mga ganun pala, Yung dinuduraan. Ikaw? Oo. Ikaw? Oo, baka saan? mausog daw ako eh. Sa Saan? mukha. Sa mukha? Oo. Natuwa ka, hindi? Hindi ko alam kung ano mararamdaman ko, pero nagulat ako. Pero parang, sige na, go! Ganon. Laban. Oo, parang okay. Hindi naman ako nabastusan, pero parang nagulat lang ako. Pogi ba to, hindi? Medyo, oo. Sabi na nga ba? Kaya hinayaan. Pag pogi, pwedeng gawin lahat. Pagka hindi pa pogi, manyak, rapist. Bastos. Pag pogi, ay, ano yan? Ano niya yun? Normal yan. Kasi sexy kaya. Dinumaan ka na sa mukha, sexy. Oo, hot, no? Oo, di ba? Ang tindi. Di ba? Iba din. Pag pangit, Iba din. Bastos, manyak. Oo, black mo na agad eh. Hindi naman. Di ko rin So, alam. naniniwala ka na meron talagang ang pogi may privileges. Oo. Okay. Meron. Papiliin ka, looks o personality? Personality na ako ngayon. Personality na. Ngayon. Okay. So, ang pogi, sa tingin mo, hanggang saan lang yung pogi? Like, when I say pogi, sa akin I believe that pogi is only brings you in the first 20 minutes of the conversation. After that, you gotta have personality. You gotta have brains. You gotta have, alam mo yung, sa'yo, hanggang saan lang yung pogi? Hanggang tingin. Okay. Kasi hanggang may dun. mga pogi naman din, na wala naman silang confidence. Meron ba? Meron. Okay. Meron Kasi mga pogi pag pogi, na di ba parang confident na sila eh. Hindi ba? Ay, hindi. May mga pogi na parang tiklop. Ganun. Yung parang unang tingin ko, oo nga, pogi siya, no? Pero parang may, hindi siya, parang wala siyang may ibubuga. Ganon. Parang wala siyang Idudura. Wala. Oo, wala siyang Oo. Parang ganon. Parang wala siyang may o-offer na, hindi offer na pera or something. Pero wala siyang mabibigay sa akin na makakabuti sa akin. Ganon. Wala kang matututunan dyan. Pogi lang. Ganon. Okay. So, ngayon, pag may personality, halimbawa, paano pag nakita mo, hindi sa kagwapuan, pero mabango naman, maayos manamit, Oo. pero yung may personality, ano yung personality traits na yun na hinahanap mo? When you say personality, ano yun? Yung someone na talagang charming, confident, yung kayang-kaya niyang dalhin yung sarili niya. Ano yung charming na lalaki? Like, paano?
ano lang, basta kaya niyang i-carry yung sarili niya, i-present niya sa'yo ng maayos. Funny ba siya? Ano ba siya? Siyempre, isang factor din na medyo kengkoy dahil ganon din ako. Matalino, siyempre. So masasabi mo ba malaking factor ang sense of humor sa lalaki? Malaki. Okay. So, kaya pala yung mga komedyante, nakikita mo, magaganda yung Nagiging ano. Yung ba yun? Oo, pwede rin. Pero hindi natin masabi kung bakit nakapangasawa sila. Kailangan aralin ko pala yung sense of humor, no? Para ano, no? Iba-iba talaga. Para magkaroon naman ako. Kasi lagi na lang akong ginagamit eh. Lagi akong naiiwan, gano'n, single, malungkot, gano'n. Ayun lang. Ano ma-advise mo sa akin para naman mag-improve yung ano ko? San ka ba kasi tumitingin? Oo. San mo ba nahahanap yung mga nananakit sa'yo, mga nangiiwan sa'yo? Sa Starbucks, sa library. Wag ganon. Wag ganon. Parang yun, ewan ko. Try mo lang mag-ano ka, jogging. 3 times pa nga lang ako nakikipag-sex buong buhay ko. Ay, talaga? Oo. 3 times pa lang. Mas lamang pa pala ako sa'yo ng 2. Oo. Ganun ako kasi conservative yung parents ko eh. Same. Oo, ganun. Hindi ko in-expect. Hindi mo in-expect? Oo. Kala mo lang yung mga nakikita mo yun. Kaya nga yung sinasabi nila, content lang. Oo. Hindi totoo yun. Social media is a lie. Oo, hindi totoo yun. Akala nila dahil babae, Oo, hindi. pero hindi. Bait ako talaga. Oo nga eh. Ngayon, dahil mabait ka, ano yung favorite position mo? Grabe naman yung tanong. Biglang ganon. Grabe naman yung tanong. Mabait ka eh. Sabi mo, anong favorite position mo? Tatanong ko. Saan? Ha? Saan ba? Favorite position mo sa Chorvanes? Nakahiga. Siyempre pagod na ako buong araw nagtrabaho. Nakahiga na lang. Spooning. Ang tamad. Wala man na serbisyo publiko. Wala na. Okay na yan. Nakahiga, ganon? Hindi naman spooning. Nakatagilid? Oo. Angat isang binte, hindi. Pwede rin. Pagkaya pa. Pwede. Laban, Pagkaya pa, di ba? Yung mga lang. Sweet. Romantic. Yung pa-sweet ganun. ka ba? Pa-sweet? Oo. Pag spooning, paano yung mukha mo? Paano ka lang? Paano? Siyempre, pinapakita yung face talaga. Pinapakita. May kiss. Oo. Pagkaya ng nguso. Diba? Ang pangit naman kasi oo, diba? Tsaka. Pag-iba, pumoproject. Hindi nakakaano. Artista ka talaga, pumoproject sa camera. Ayup. Oo. Diba? So, maraming salamat, Aimee. Dahil gusto ko sana i-promote mo yung mga ginagawa mo ngayon dito sa Go! Sige po. Siyempre po naman, abangan nyo palagi ang programa ng Telebib sa DWAR Abante Radio every Monday to Friday, 9 p.m. to 10 p.m. At siyempre, abangan nyo po ako palagi sa Tibon. Ayan, magkakaroon din kami ng Tibon Fest this April 2025. Yun. Ano yung mangyayari sa Tibon Fest? Ay, hindi natin masabi. Abangan na lang nila. Saan gaganapin? Saan? Metro Tent. Magkano ticket? Kung di ako nagkakamali, mga 3 to 500. Okay. Ano yung mga anong entertainment? May banda ba? May anong car show, fashion show, yan, mga runway, and may ilo-launch doon na something. Invited ba si Tio Bray doon? Oo naman, syempre naman. Baka kasi hindi ako papasukin. Pag pumapasok ako ng mga event, yung mga babae nagtatago. Ay, natatakot? Oo. Bakit? Nagtatago yan na naman siya. Magbabiral na naman. Tatanungin na naman tayo. Kasi Pasok naman. doon. Oo. Pero ako, pag nakikita ko kasi si Tio Bray, ako na lumalapit. Oo, yun nga. Lalapit ako dyan. Ano naman yan sobrang love ko yan si Aimee. Naka-Santa Claus pa yan. Nung unang interview ko, naka-Santa Claus. Sabi ko, ang sarap na Santa Claus na to ha. Buong buo yung regalo ha. Oo, nagbibigay talaga ng Sabi ko nga, Aguinaldo. Ang sarap bigyan. Sabi ko, ang sarap bigyan nito ng regalo. Oo, yun sana. So kung nagustuhan mo nga pala itong mga content na to, huwag mong kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat kay Aimee. Maraming salamat sa Tritone Studios, Tritone Entertainment, yun na nagmamanage sa akin, Direct BJ at siyempre Direct Erwin. Maraming salamat sa Shawarma Manila at yun ang nagpapakain sa atin. Siyempre, ang pabango ni Tio, Pikutin, bilhin nyo na. Lumalabas yan, message nyo lang yung Facebook page. At ito nga pala ang paborito nyong Tio, si Tio Bray. Huwag nyong kakalimutan ng kasabihan na walang pangit-pangit. Saan? Sa titong galit. Sa titong galit. Yan. Diba? Thank you. Thank you.
Oh yeah, Urban Nation. Beat Shop is another one. We got a situation right here. Sabi nila ako daw ay pabling, ako daw ay pabling, ako daw ay pabling. At sa chicks daw ako ay magaling, ako daw ay magaling, magaling. Babae mo daw ako. Ewan ko ba? Sa tingin mo? Babae mo daw ako. Hindi naman. Nambocha. Bababaero, bababaero, bababaero daw ako. Babaero daw ako. Sinong may sabi, magkakating labi, hindi naman totoo. That's bullshit, man.